Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, paki-like, share, and click the subscribe button and the notification bell para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. I'll pay for the quality of the product and not for any other reason. There are many specialized products in each country. Kaya wag mo akong husgahan kung nagbebenta man ako ng mga bagay na hindi basta-basta makikita dito sa atin. Natakpan nito ang sariling ilong. Deep. Ang lalim nun, mister. Ina-analyze pa ng utak ko mga sinasabi mo. Kumawala ang ngiti sa gilid ng mga labi ng lalaki. Mukhang pinigilan nitong matawa sa may pagkakomedya na komento ng babae. Imbes ay kunot noong bumaling ito dito. Are you here to buy? Or just to criticize my goods? Both. Yun naman tagang ginagawa ng mga practical na mamimili. Collect, reject, and select. Napataas ang kilay ng lalaki. So, pwede na ba tayong dumako sa select? Sorry, reject lahat. Wala namang maganda dito sa mga violins mo. Ang itsura pare-pareho. Ang papangit. Ilang saglit na tahimik ang lalaki sa narinig. Maya-maya'y naningkit ang mga mata nito. Kinuha nito ang isang maliit na walkie-talkie sa bulsa nito at may tinawagan. Can you please come here to send someone outside? No, hindi siya isang customer. It's a stray cat. Uy, teka. Anong sinasabi mo dyan? Nagulat na lang ang babae nang dalawang security guards ang biglang sumulpot sa likod nito. Hinawakan ng mga ito ang magkabilang braso ang babae at hinila. Nag-aalalang susunod sana si Alona dito, subalit pinigilan siya ni Gilbert. Hayaan mo siya, Alona. Pero, ang kapal ng mukha mo. Ipapagiba ko tong shop mo. Hindi pa ako nagiging pulis, pero kapag dumating ang araw na yon, ikaw yung unang-unang aarestuhin ko. Sasampahan kita ng... Ano nga bang kasong isasampa ko sa'yo? Tama, physical injury. Nakahalukip-kip lang si Gilbert habang patamad na nakatingin sa nagpupumiglas na babae. Hindi nga ako nasaktan physically, pero tinapakan mong pagkatao ko sa ginawa mong to. My feelings are hurt. At saka discrimination and violation of human rights. Wala kang karapatang tratuhin ako ng ganito. Ang gwapo mo pa naman. Bastos ka lang. Sa'yo na mga mamahaling violence mo. Wala naman sa'yong hinahanap ko. Che! Pahabol na sigaw ng babae habang hinihila to ng mga gwardya palabas. Nakakalokong kumaway si Gilbert dito. Nang mawala ang babae sa paningin nila, ay huling-huli na alon ng ngiti at ng pag-iling-iling ng lalaki. Hindi niya na napigilan pa ang sarili. Napatawa na lang siya sa commercial scene na yon. What the heck was that? Isang babaeng baliw na naligaw dito sa shop ko. May mga ganun tagang tao once in a blue moon. Nakakatawa siya. Baliw siya. Ang cute. Ito'y nakakakilabot. Muling natawa si Alona. Subalit pa maya-maya ay nalusaw ang ngiting yun sa kanyang mga labi. Kung sana'y kasing normal ng ganoong eksenang pagkakakilala nila ni Anthony. Kung sana'y walang taling pumipigil sa kanya upang pigilan ang sariling mahalin ng asawa. Kung sana'y hindi naging peke ang pagsasama nila. Ang dami niya kung sanang naiisip, pero baliwalang lahat. Anthony doesn't belong to her. That's just it. Period. You are thinking of something sad again. Nakasandal sa glass panel na sabi ni Gilbert. Malungkot talagang katotohanan. Hindi ka ba naniniwala na may happy ending kayong dalawa ni Anthony? Sa fairy tales lang yan. Ang buhay ay parang fairy tale. Sa mga pelikula. Napabuntong hininga na lang ito.
You are so stubborn. Bakit ba napaka-negative mo pagdating kay Anthony? Ngumiti siya na mapakla. Dahil mahirap umasa para lang sa wala. Paano kung meron naman pala? Hindi ba mas mahirap naman yung isusuko mo agad ang laban nang hindi mo pa sinusubukan? Walang kompetisyon. Right? Wala nga. Pero hindi mo mapipigilang magbago nararamdaman ng isang tao. At yun ang nakikita ko sa kaibigan ko. Anthony changed ever since the day he met you. Umiling siya. I don't know, since hindi ko nakilalang dating siya. Then, kung hindi ka taga-kumbinsido na natutunan ka ng mahalin ng best friend ko, bakit hindi natin alamin? Paano? Nakapamulsang ngumiti ito ng simpatiko. This coming Saturday, may reunion party ang kaklase namin ng high school. Pustahan tayo. Hindi niya sasabihin sa iyong tungkol doon. Napangiwi siya. Is that a good thing? Depende yun kung paano mo titingnan ang sitwasyon. Hindi kita maintindihan. Diretsuhin mo ko. Hindi nito pinansin ang sinabi niya. Pero kailangan magdala ng escort. Malamang kung mag-i-insist sa sumama si Rose, siyang isasama ni Anthony. Parang kinabog ang kanyang dibdib sa sinabi nito. Why her? Bakit hindi ako? I'm his wife on everyone's eyes. Kahit hindi ko sagutin yan, alam mo na ang sagot. Si Rose ang mahal ni Anthony, kaya natural lang na siyang ipakilala nito bilang girlfriend. Anthony is trying to fix things slowly. Iiwanan niya ako anumang sandali. Hey, don't make that face. Nagbibiro lang ako. Kapag umiyak ka ng dahil sa akin, baka ibitin ako ng patiwarik ng asawa mo. Hindi niya ako mahal. Believe me, he does. Punong-puno ng kumpiyansa na saad nito. Malungkot na napayuko naman siya. Hindi ako yung isasama niya sa reunion party na sinasabi mo. Hindi niya nabanggit sa akin ang bagay na yun. Of course, he can't take you there. Ako magsasama sa iyo sa party. Bigla ang pag-angat niya ng tingin dito. Ikaw? Bakit? Sabi ko naman sa iyo, di ba? Kukumpirmahin natin ang damdamin ng slow kong best friend. Subalit napabuntong hininga naman ito. Tiyak na bugbog ang aabutin ko sa gagawin kong to. Uy pare, akala ko hindi ka na darating. Tinapik ng dating kaklase niyang si Marcus ang balikat ni Anthony. I was planning to do so. Kaya lang baka maisipan niyong ipa-assassinator ako kapag hindi ako dumating. Biro niya. Nagtawa na ng ilang kalalakihan sa maluwag at eleganteng social hall na yon na pinagdarausan ng kanilang class reunion. It was only exclusive for guys. Isa kasi siyang estudyante na isang Ala Boys Academy noong high school siya. And who's this lovely lady are you with? Tanong ng isa pang naroon. Inabutan silang pareho nito ng kupita ng champagne. Napatingin si Anthony sa kasama niyang babaeng nakaangkla sa kanyang braso. Ngumiti siya ng payak dito. But then, he felt something wrong about it. Ano bang ginagawa niya sa lugar na yun nang hindi kasamang asawa niya? I'm Rose. I'm Anthony close friend. Nakangiting pakilala nito sa sarili. She's not your wife, Anthony. Kahit hindi kami naka-attend na kasal mo, ay hindi namin nakilalang personal na babaeng pinakasalan mo. Hindi siya yung babaeng nasa cover ng Circle Magazine Elite. Sabat ng isang babaeng escort ng isa sa mga kaklase niyang naroon. Naglaho ang maluwang na ngiti sa mukha ni Rose. Pasensya na mga tol, hindi makakarating ang asawa ko. Bigla niyang sabi. Why is that so? Tanong ni Glenn, isa sa mga barkada nila ni Marcus. She's not available. Yun lang ang kailangan niyong malaman. Gumit na si Rose sa kanilang pag-uusap. Bakit ba pinag-uusapan natin ng taong wala dito? Of course, Anthony's wife wouldn't be her, cause she an snub one. Ganun siguro taga mga pinapanganak na parang isang prinsesa sa tasa. Nagpanting yon sa pandinig niya.
She's not like that. Pagtatanggol niya kay Alona, bumakas ang pagkairita sa mukha ni Rose nang marinig iyon. You love your wife that much? Nanunuksong tanong ni Marcus. He stiffened. Nang bumaling siya kay Rose, ay magkasulubong na ang dalawang kilay nito at ang mga mata nito ay parang maiiyak. He felt dejected yet he couldn't pretend forever about his feelings. Lalo lamang niyang sasaktan ng babae kung patuloy na papaasahin niya to para lamang sa wala. Nagbago na ang damdamin niya sa mas naiibang level. It was unreal. It was no more selfish. At nakakaramdam siya ng takot sa tindi ng epekto sa kanya nito. Hoy! Si Gilbert! Huling dumating ang music genius. Napatingin silang lahat sa dumating at nanlaki ang mga mata ni Anthony nang mamataan niyang babaeng kasama nito. Nagdiningning ito sa lahat ng babaeng naroon. Angat na angat ito sa suot ng simpleng itim na tube dress. Wala itong suot na alahas sa katawan, maliban sa gintong panyetang nasa buhok nito na nakataas. Napapalumitaan iyon ng emerald stones, and that slender neck of her was exposed, white and smooth. Nalalayo ang pagiging ordinaryo ang maliit at tila maniki na mukha nito. It was like he's looking on the most beautiful face that could ever exist. Iisang babae lang ang nagpaparamdam sa kanya ng ganoon. Yun ay walang iba, kundi ang asawa niyang nakaobserte ngayon sa braso ng ibang lalaki. At ang lalaking yon na hindi niya inaasahan ay walang iba kundi ang best friend niyang si Gilbert. Pumuno ang panibugho sa kanyang puso nang makita niya kung gaanong kaperpektong pareha ang dalawa. Ang kaibigan niya at ang kanyang asawa ay parang isang imaheng tunay na magnobyo at magnobya. Ang ganda ng isang true princess. Napapalatak pang sabi ni Glenn. Siniko naman ito ng babaeng kasama nito nang hindi na maalis ang tingin kay Alona na ngayon ay papalapit na sa kanila. Halos lahat ng lalaking naroon ay sinusundan ng tingin ang paglalakad ng asawa niya. Paghanga at pagkatulala ang mababakas sa mukha niya mga ito. Para itong mga nabighani ng isang engkantada at kabilang si Anthony na parang nahipnotismo sa eleganting tanawin na yon. Napalunok siya. Anong ginagawa mo dito, Alona? You couldn't be here in this place. At bakit kasama mo si Gilbert for all people? Nang makalapit sa kanila ang dalawa, ay kiming-ngumiti sa kanya si Alona. But when she looked at his side, where Rose is, ay naglaho yun sa kaakit-akit na mga labi ng kanyang asawa. Anthony! Sinuntok ni Gilbert ang balikat niya bilang pagbati. Isang matalim na suyap naman ang ibinibigay niya dito. Don't look at me like you wanted to kill me. Gusto ka lang supresahin ng asawa mo, kaya isinama ko siya dito ng lingid sa kaalaman mo. Biglang napapitik si Marcus. Shit! It's her. Siya nga yung babaeng pinakasalan ni Anthony. Kung hindi ako nagkakamali, siyang kaisa-isang anak ng mga Montenegro. She is Alona Montenegro, right? And she's your wife, Anthony. Dami you bastard! Nagumpukan ang mga kalalakihan sa paligid ng asawa niya. And Anthony gusto silang sipain isa-isa. Anthony, tumawag sa kanyang asawa nang kuyugin ito ng mga playboy na kaklase niya. Damn it, you all stay away from my wife. Sigaw niya sa mga ito. Sa pilitang hahawiin niya sana mga ito, subalit may pumigil sa kanyang braso. And she saw Rose having that hurt expression on her face. Natigilan siya. He was guilty. Nababasa niya sa mukha nito ang mga salitang gusto nitong sabihin, kahit hindi pa man yun marinig. Hindi mo pwedeng gawin sa akin to, Anthony. Mariing napapikit siya, sabay buntong hininga. Tinanggal niya ang kamay ni Rose na nakakapit sa kanyang braso. Sorry. Bulong niya. Pinuntahan niya si Alona. Itinulak niya isa-isang mga lalaking nakaharang dito. Na makita niya ito, ay agad na kumapit to sa kanyang braso. Anthony, sorry kung pumunta ako dito nang hindi ko sinasabi sa'yo.
Hinawakan niya na mahigpit ang kamay nito. If you are really sorry, then please don't let other guys touch you so casually again. Nax naman, overprotective ka naman sa asawa mo, Anthony. Pero sa bagay, kung ako may ganyang kagandang asawa, hindi ko rin ipapahiwak sa iba yan. Pumapalatak na komento ni Glenn. Itinago niya sa likod ang asawa. Nang tumingin siya kay Gilbert, ay mababakas ang pagkaaliw sa mukha nito sa mga nangyayari. Mamaya niya na ito papanagutin sa mga kalokohan nito. Ang mas kailangan niyang unahin ay ang mailayo sa Alona sa grupo ng mga playboy na kaklase niya. Nang dumako ang paningin niya kay Rose, ay masama ang pagkakatingin nito sa kanila. Again, he felt guilty. Gilbert, pwede bang ikaw na maghatid pa uwi kay Rose? Ako nang bahala sa asawa ko. Nakakaintinding tumango ang kaibigan niya. Hey, kadarating niyo palang aalis na agad kayo? I'm sorry guys, may pag-uusapan kami ni Alona. Then if you'll excuse us. Madali niyang nahilang kanyang asawa paalis sa lugar na yon. Naiilang na tumikihim sa Alona habang tahimik na nakasandal sa headrest ng sasakyan ang nakakapit na si Anthony. Anthony, mahinang tawag niya dito. Alam kong ano. Nakapikit pa ring wika nito. Ngayon, nasaktan ko isang tao ng labis dahil hindi ako makapagdesisyon sa oras. Si Rose ba? Hindi ko gusto masaktan siya dahil kahit papaano minahal ko siya. Napayuko siya. It's my fault kung hindi ako sumama kay Gilbert. Bigla siya nitong tinabig payakap. Sorry, hindi kita sinisisi sa mga nangyayari. Huwag mong isiping ikaw may kasalanan. Things just started to become like this. Hindi ko alam ang gagawin ko, Alona. Pero lalong ayoko mawala ka sa buhay ko. You came to my life in most miserable moment. Pero hindi ko naramdamang miserable ako nang dahil sa'yo. Ngayong bumabalik si Rose sa buhay ko, gusto kong bigyan ulit siya ng pagkakataong maging parte ng puso ko. Napakagat siya na kanyang labi. Anthony still felt a deep attachment to Rose. Anthony, I'm sorry for making you feel like this. Siguro kung hindi ako babaeng inalok mo ng kasal, hindi ka maguguluhan ng ganito. We met with opposite circumstances, yet we fell on the same trap. Tadhana nga siguro matatawag ang pagkakakilala natin. Pero hindi siguro taga tayo para sa isa't isa. It's just a pair of fate. Kumalas ito ng yakap sa kanya at seryosong tumingin sa mga mata niya. Hindi ko alam kung anong kinalaman ng tadhana sa nararamdaman ng isang tao. Pero isa lang ang nasisigurado ko. Hindi lang tayo basta pinagtagpo na walang dahilan. I can see it, Anthony. Hindi ko maintindihan. Mahal mo ba ako? May bikig sa kanyang lalamunan. Nang lakas loob niyang tanungin ng isang bagay na halos alam na niya ang sagot. Surely he wasn't in love with her. Cause he already loved somebody else. I love you. Diretsyong saad nito. Unti-unting tumaas ang paningin niya upang siguraduhin ang kaseryosohan sa mukha nito. Bumuka ang kanyang bibig, subalit walang anumang katagang lumabas doon. Napayakap sa Alona. Hindi isang halusinasyon lamang ang naririnig niya, diba? Totoong sinabi ng asawa niyang mahal siya nito. I love you. Muling sambit nito. Napatakip siya sa bibig at sumungaw ang luha sa kanyang nalalaking mga mata. Do you really? Gusto kitang laging nakikita. Gusto kitang laging kasama. Kung pwede lang na itago kita sa buong mundo, I want to possess your heart, body, and soul. It wasn't really like me. Akala ko ibinigay ko ng lahat ng mahalin ko si Rose. But now, I never thought and I'll be able to give something more than I love. I never thought that I could see deserve someone to badly like this. Papaano si Rose? I would only hurt her more kung hindi ako magiging totoo sa kanya. Paano ang kasunduan natin?
total with that contract? Ikaw ang gumawa at nag-alok sa akin ng kontratang yon na naging dahilan para pumayag ka magpakasal sa akin. Estranghero tayo sa isa't isa, kaya kinailangan natin ng isang linya para malaman natin kung hanggang saan lang tayo nakalugar. But I crossed that line unknowingly, Alona. Sino ba ako para hindi ka matutunang mahalin? You are wonderful, so beautiful. Ikaw ang tipo ng babaeng masarap mahalin dahil pinapahalagahan mong pagmamahal na yon. She cried while smiling widely, staring at her husband's face. I love you, Anthony, so much. From the very first time we met, nakaaramdam na nakakaiba yung puso ko. Kaya kahit nang tinabagsakan ko yung bagay na tinakasan ko, hindi ako nagsisisi dahil nakilala kita. Ako mangyayakapin siya ng lalaki nang bigla mag-ring ang cellphone ni Anthony. Nagtatakang napasuyap siya dito nang kumunot ang noo nito sa pagpapakita ng caller ID. It's dead. Sagot nito sa nagtatanong niyang ekspresyon dito. Lumagapak sa pisngi ni Anthony ang kamay ni Rose. Napasinghap si Alona sa nasaksihan. Bastard! Sigaw nito. Sumugod ito sa bahay nila mag-asawa ng hapong yon at galit na galit ito. Wala kang karapatang gawin sa akin to. Screw you, Anthony. Humarap dito ang namumulang mukha ng asawa niya. Napabuntong hininga ito. You better leave, Rose. Patamad na nag-angat to ng tingin sa babae. At ngayon pinapalayas mo na ako sa bahay niyo? You are the worst, Anthony. Akala ko minahal mo ako. Pero lumalabas ang napakababaw lang pala ng nararamdaman mo sa akin. You even ditched me on that party. In front of your friends. Iniwan mo lang ako ng basta-basta. I hate you, Anthony. Muli sana nitong sasampalin ng kanyang asawa. Subalit pinigilan ito ng isang kamay ng lalaki. Umalis ka na, Rose. Bago ko pa sabihin ng lahat ng nasa isip ko ngayon. You knew better that I didn't deserve your anger. Natahimik ito at nagdududang nagpalipat-lipat ng tingin sa kanilang mag-asawa. Anong ibig mong sabihin? Tumiimang anyo ni Anthony. Gusto mo pa bang linawin ko sa iyong isang bagay na alam mo? Kumunot ang noon nito, pero maya-maya ay rumehistro sa mukha nitong pag-aalala at takot. No way. Sinabi niya sa'yo? Pabulong na tanong nito na hindi nakaligtas sa pandinig ng lalaki. Akala mo ba sekreto to ng papa ko habang buhay? Umiling ito. No. Lumapit ito kay Anthony. Huwag ka maniwala sa kanya, Anthony. Please, Anthony. You love me, don't you? Mas maniniwala ka sa akin, di ba? Itinaboy ng kanyang asawang mga kamay na humahawak sa braso nito. Alona was just standing her silently, with tinge of worries on her eyes. Hindi niya maatim na makaalam sa komprontasyon ng dalawa, dahil batidiyang may karapatang magalit ang lalaki. Napakalaki mong sinungaling, Rose. How dare you? How could you? Nagliliyab ang galit sa mga mata nito. Hindi nga sabi totoo eh. Hysterical na sabi nito. Naningkit ang mga mata ni Anthony. Itinatanggi mo pa ba ha? Itatanggi mo pa bang naging kabit ka ng papa ko, Rose? Napatakip si Rose sa bibig niya nang marinig niyang malaking revelasyon ni Anthony. Simula pa lang niloko mo na ako. You never loved me, Rose. You love money. Nalaman kong binablackmail mo si Papa para hindi mo isawalat ang tungkol sa inyo kay Mama. Tumatanggap ka ng ilang daang libong piso buwan-buwan sa account mo na nanggagaling sa pangalan ng kumpanya nang hindi ko malang nalalaman. How stupid of me for not even suspecting you. When you met me, you just saw me as a more potential source of your indulgences. Bakit nga ba hindi? Dumating na tayo sa puntong nakahanda na kitang pakasalan. But being unfortunate as I thought, you never planned to come off our wedding on the first place. Dahil pinagbantaan ka ni Papa. You milked more money on him
kapalit ng hindi mo pagsipot sa kasal. But it didn't yun na ilang buwan pa lang na nakakalipas ay muli kang lalapit sa akin? Why? Naubos mo na bang perang nakuha mo? Ang guilt na nagdaan sa mukha ng dalaga ay dagling nawala at napalitan ng pagkasuklam. Yes, naging kabit ako ng papa mo. Pag-amin nito, pero kailanman, hindi ko naging kasalanan ang naging pagloloko niya. He promised to give me everything yet. He couldn't even give the most important thing that I ever wanted. Ang apelyidong Del Fierro. Ninais kong hiwalayan niyang asawa niya para mapakasalan ako. Pero napakatuso ng ama mo, Anthony. Kinamit niya lang ako para kung isang basahan na matapos niyang parausan ay itatapon niya lang. Hindi ko yun matanggap. Kaya na malaman kong ikaw ang kaisa-isa niyang anak na lalaki. Hindi na kita pinakawalan pa. Umayon sa akin ang naging pagkagusto mo sa akin. Why? Tumawa ito na nakakaloko. You and your father have the same taste in women. Simple at morena. Napakadali mong paibigin sa mga pagkukunwari kong isa kong inosenteng babae. Nakita ni Alona ang naging pagkuyom ng kamao ni Anthony. Tanda na nakakaramdam ito ng matinding galit. Nang naging magkasintahan tayo, ang una ko tagang plano ay ang paghigantihan ng papa mo. Biglang lumambot ang ekspresyon nito. But when I realized that it's not worth it, I backed out. Ikaw ang kauna-unahang lalaki na tumato sa akin ng napaka-espesyal. Hindi ko gugustuhin mawalang atensyon mo, kapalit ng isang pangit na nakaraan na gusto kong kalimutan. Pero nang ipakilala mo ako sa parents mo, parang nakalulo ng isang malaking batong itsura ng papa mo. Tumawa ito na tila baliw. It given that he would do everything just to exclude me in your life. Dahil ang babaeng itinapon niya ipinulot ng anak niya at nakahanda pang iharap sa dambana. I felt overwhelmed. Para bang kaya kong gawin ang lahat at paikutin kayo mag-amang Del Fierro sa aking mga palad. Tama ka ng napaka-misteryoso kong tao na makikita ko ng paraan para makamkam ang buong kayamanan nyo. I just simply grab it. Pero hindi makakapayag ang ama mo sa bagay na yon, Anthony. Pinagsabihan niya akong layuan ka at huwag na magpakita sa'yo kahit na kailan. Unfortunately, I did just for easy money. Akala ko babalik ka rin sa akin anumang oras na gustuhin ko. Kaya panatag akong lumayo sa'yo ng panandalian. Ganoon katinding kumpiyansa ko sa nararamdaman mo sa akin. Little did I know that your feelings started to change from the time I let you sleep on my hands. Nakaramdam ng kaba si Alona nang tumingin sa kanya ang babae. Iyon isimula nung makilala mong babaeng to. She's the opposite of me when it came to physical aspects. Pero sobrang nakakabahalang kagandahang taglay niya. Men couldn't resist this kind of girl. So fragile and young, so defenseless. Kaya minadali kong pagkikita natin, Anthony. Dahil wala sa plano kong pagpasok ng isang tulad niya sa eksena. Pero mukhang tagang huling-huli na ako. Mukhang natutunan mo na siyang mahalin sa sandaling panahon na pumalit siya sa pwesto ko. Nagbago ka. Nagbago ang damdamin mo. Yumuko ito. Natigilan si Anthony. You are. Tumaas ang mukha nito at isang nakakalokong ngiti ang manamutawi sa gilid ng mga labi nito. Isang masama at makasariling babaeng kailangan mong kalimutan. Paalam, Anthony. Pagkatapos ng isang mapait na ngiti, ay tumalikod to at naglakad palayo. Nasundan na lang na Alona ng papalayong figura ng babae. She's not that bad. Bulong niya. Naramdaman niya ang ginawang paglingon sa kanya ng asawa. Walang masamang taong aamin sa masamang ginawa niya. At walang taong ganid na aminin ang masama niya sa harap ng taong naging importante sa kanya. Sobrang mabait ka lang, Alona. Komento nito. Umiling siya. No. It's just that I understood a part of her that longing for love. Dahil pareho kami nagmahal sa iisang tao. Tumingin siya dito.
Naging mali lang ang paraan niya dahil hindi niya nakuhang pahalagahan yun. The things and person we took for granted would never appear in our life again. Sa sandaling malingat tayo at makaalam ang tadhana sa buhay natin, nagiging ibang daan ang tinatahak natin. Lumapit siya dito at hinawakan ng kamay nito. Pero alam kong hindi tayo maliligaw ng landas hanggat magkasama natin haharapin ang mga problema. Ngumiti ito at humigpit ang naging pagkakahawak sa kamay niya. If the reason in change of my route was to meet you, then I'm glad I took that shortcut. Galit ka pa rin ba? No, hindi ako nagalit dahil sa ginawa sa akin ni Rose. Nagagalit ako para kay Mama. My dad was cheating behind her back. At dahil napaka-submissive ni Mama, madalas, sumasang-ayon lang siya sa mga sinasabi ni Papa. Nagkausap na bang parents mo regarding that? Tumango ito. Naalalang pag-uusap sa pagitang nangyari ni Don Rafael sa cellphone. I'm sorry, Anthony. Hindi ko gustong itago ang lahat sa iyo ng mama mo. Pero nag-aalala ako sa magiging tingin niyo sa akin. Saad ni Don sa kabilang linya. Napatiim ang kanyang mga bagang, hindi makapaniwala sa mga sinabi ng sariling ama. So, kaya mo pinakidnap si Rose? Dahil ayaw mong makasal ang dati mong mistress sa anak mo, ha? Ganun ba yun, Papa? Wala akong ginawang ganoon, anak. Oo, pinagsabihan ko siyang layuan ka. I even gave her a lot of money just to stay away from us. Pero hindi ako gagawa ng krimen na ikakasira ng pangalan ng pamilya natin. Napabuntong siya sa narinig. So you are that afraid to ruin our family's reputation yet? You did something that could destroy everything we have. Maging ang relasyon mo kay Mama. Nagkausap na kami ng mama mo. Humanap ako ng magandang oras para sabihin sa kanyang lahat. Kaya isinama ko siya sa business trip ko dito sa Europe. Yes, galit na galit siya. Sa puntong gusto niya na akong hiwalayan. At sa unang pagkakataon sa buhay ko, nakaramdam ako ng takot na maiwanan mag-isa ng mama mo. I had my weakness as a man. But your mother is my one and only weakness when it comes to my heart. Naging matigas ang puso ko. Pero ang mama mo kaisa-isang taong nagpapalambot dito. Hindi alam ni Anthony ang mararamdaman niya sa mga oras na yon. Nagkamali ang kanyang ama, subalit hindi niya ito magawang konsidahin dahil wala ng pagmamataas sa tono ng pananalita nito. Bagkos, ay naihinuha niya dito ang pagtanggap sa kasalanan at ang pagsisisi. It would take a long time to have her forgiveness. Pero hindi ako titigil ng panunuyo sa mama mo. Pasensya ka na, anak, kung pati ikaw nadami dahil sa pagkakamali ko. You did something terrible, Papa. Pero pinapatawad kita dahil may isang magandang nangyari sa buhay ko nang dahil doon. Ang asawa mo ba? Napangiti siya mula sa kabilang linya. Tumingin siya sa asawang nakatulog sa sasakyan. Hindi niya napigilan ng sariling haplusin ang pisngi nito. Yes, she's all ever I wanted right now. Siya lang ang kailangan ko para mag-ibang tingin ko sa paligid ko. Humalakhak ang Don. Then, bilis-bilisan niyo't bigyan niyo na kami ng apo. Baka sakaling patawarin ako ng mama mo dahil doon. Nahuli na Alona na napapangiti si Anthony. May nakakatawa ba, Anthony? Bakit ka nakangiti dyan? May iniisip kang kalokohan, no? Humalik ito sa kamay na hawak nito. My parents are going to be fine. Sinundan nito ng halik ang kanyang noo. At magiging maayos din ang lahat para sa atin. Bumaba ang mga labi nito sa tungki ng kanyang ilong. Napahagikgik sa Alona nung pamalibot ang braso ng asawa sa kanyang bewang. Ano nangyayari? Kailangan mo pa bang itanong yan? Humihiritan ng apo si Papa, kaya kailangan pagbalik nila, nakabuo na tayo. Dapat simulan na natin ngayon para walang masayang na oras. Kinurot niya ito sa tagiliran. Napangiwi ang lokong si Anthony. Subalit hindi nito nakuhang bumitiw mula sa kanya.
Kapwa lumamlam ang kani-kanilang mga mata nang tumingin sila sa mukha ng isa't isa mula sa malapitan. I love you, Alona. Then let's get married again. Sa pagkakataong yun, walang kahit anong kasunduan o balakid na maghihiwalay sa atin. Sinarhan ng mga labi nito ang labi niya bilang pangako na habang buhay silang magsasama.